Masayang araw, mga ka-PL. Parang susurrender na po yata ang mga taga-Philippine Coast Guard, mga kababayan, dito po sa paghahanap nitong mga di umano'y sabongerong itinapon sa Taal Lake. Ayon po dito sa video na panonoorin po natin, mga kababayan, risky, di umano masyado itong kanilang trabaho dito sa Taal Lake. Kumbaga, nahihirapan itong mga taga-PCG di umano, mga kababayan. Hindi di umano simple. So, ibig sabihin, mahirap. No, sa palagay ko lang, kaya nasabi nilang mahirap o hindi simple itong kanilang operation na ito ngayon dyan sa Taal Lake, maliban po sa napakalakas po na hangin ngayon, mga kababayan. Napansin nyo ho ba? Kahit po dito sa atin, parang merong kaunting habagat at madalas po ang pag-ulan. Siyempre, kung malakas po ang hangin, malakas din po ang alon. At kung malakas ang ulan o panay ang pag-ulan, malabo po ang tubig. So, isa siguro yan sa nagpapahirap po ng kanilang operation dyan sa Taal Lake, mga kababayan. Di rin daw po sila mag-aaksaya ng panahon sa operation na ito. O, paano na ngayon yan? Iwanan na. Iiwanan nila. Ang PCG lang po ang may sabi, ha. Ewan ko lang yung PNP, wala pa po, hindi pa sila nagsalita. Yung PCG, ito po yung sinabi. O, makikita niyo naman po mamaya sa video. Hindi ho sila mag-aaksaya ng panahon daw. Bagamat nasa puso't isip po nila itong kanilang operation dyan sa Taal Lake para makita lang itong mga di umano'y itinapon ng mga sabongero dyan, nasa peligro daw po sila, mga kababayan. Nasa peligro yung kanilang mga divers. So, kaya siguro nakapag-desisyon itong mga taga-Philippine Coast Guard na hindi sila mag-aksaya ng panahon o parang iiwan na po nila itong Taal Lake. So, ngayon nga, hindi pa nga matino kung, hindi pa kumpirmado kung yung mga napulot nilang sako, ang laman nun, mga buto ng tao. O etong PCG, tila surrender na, mga kababayan. O ito din po yung isa sa mga pahayag ng tawag dito, ng taga-DOJ. Maging sila rin po, mga kababayan, hindi sila sigurado na yung mga nakita, yung mga ipinakita po ng media, yung mga nakuha po nila sako, hindi sila sigurado na ano yun, na buto yun ng tao. Marang magulo ho, mga kababayan. Bago po natin panoorin ang video, basahin ko po muna itong maikli lang, itong sinabi po ng DOJ, mga kababayan, na hindi sila sigurado na buto ng tao yung mga tawag nito, mga napulot nila o natagpuan. O ito ang sabi, mga natagpuang sako sa Taal Lake, posibleng hindi mga buto ng tao ang laman ayon sa DOJ. DOJ na po ang may sabi. Patay tayo dyan, Boying. Spokesperson yata ito ng DOJ. Binigyan linaw ng Department of Justice na wala pang kumpirmasyon ang kagawaran kung totoong mga buto ng tao ang na-recover sa bahagi ng Taal Lake. O ayan na. Wala pang kumpirmasyon itong kagawaran ito, mga kababayan. Hindi, wala. Malabo pa. Aso lang yata yan Diba? Aso, mga buto lang yata lang hayop yan Magkakasya. Isa pa, mga kababayan ito atin lang naman to, opinion lang naman natin to. Magkakasya ba yung isang buong tao sa napakaliit na sako na nakikita ho natin sa balita na ipinakikita ho nila? Kahit siguro batang grade 6, kahit putol-putulin mo, hindi magkakasya sa isang sako. Mga sabongero, malalaking mama siguro yan, mga adult din mga kasing idara na natin yan Tapos, sa bagay, kung buto lang talaga, magkakasya.
Pero kung yung buong katawan nila, inilagay doon sa sako, tapos tsaka itinapon sa talik, malabo pong magkasya. Pwede siguro, babahagi. Maraming sako yan. Sa isang sako, 2 parte lang ng katawan ang mailalagay. Pwede yan. Pero yung isang buong, malabo ho O yan kaya kinumpirma po ng DOJ, ito pa. Ayon kay Justice Assistant Secretary at Spokesperson Miko Clavano, posibleng hindi boto ng tao ang laman ng mga sakong natagpuan at na-recover ng Philippine National Police at Philippine Coast Guard. O, kita nyo na mga kababayan. Malabo pa ito. So, saan kaya naroon itong mga di umano'y ginurgor na mga sabungero? Saan kaya ito itinapon? Saan kaya ito ibinaon? O baka naman, meron na naman silang naiisip na ibang lugar. At baka mamaya, umabot na naman sila ng QJC. Diba? Magulat tayo, naghukay na naman doon si Torre. Malayo yan sa, malayo yan sa pangyayari. Walang kinalaman. Posible naman siguro, mga kababayan, no? Sabagay, ano lang naman natin yan, patawa baga. Kasunod ito ng alinsuno, kasunod ito ng ilunsad ng naturang kagawaran ang pagsasagawa ng search and retrieval operation sa Taal Lake upang mahanap ang umano'y labi ng mga nawawalang sabungero. Ani pa ng naturang tagapagsalita, iniiwasan ng Department of Justice na taasan ang expectation nito sapagkat hindi lubosang tiyak kung ano ang laman ng mga sakong nakuha. Bawat sakong nakukuha, hindi ho sila nag-i-expect na tao talaga yan. Tama yan, huwag kayong umasa. Baka mamaya, mga hayop lang yan. Ito pa, ngunit umaasa naman aniya ang kagawaran na ginagawa ng Philippine Coast Guard ang lahat ng kanilang makakaya para sa operasyong sinimulan hinggil sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Yun. So, dito na po tayo sa video, mga kababayan. Sino may sabi nung binasa natin kanina? Department of Justice po. Maging sila ho, mga kababayan, hindi ho sila kumbinsido. Hindi ho nila kinukumpirmang mga buto ng tao yung mga nakuha na po ng PCG. At ang PCG, ito po ang sabi, panuorin po natin. May peculiarity itong operation na to. Unang-una, hindi naman to simpleng kung ano lang krimen. Ang hinahanap natin, it entails DNA, kaya nga nandyan yung SOCO, yung forensic. Kung may makita kang buto doon at i-DNA versus doon sa sa mga nawawala, ma-examine mo kung yun ay doon ba sa mga taong hinahanap or masasabi mong binaon lang basta-basta. So hindi kami mag-aaksaya ng panahon dito at nung risk, nakita nyo yung risk, no? Lalo na sa mga divers namin, kung ganun lang yung appreciation namin sa paghahanap. Kami, yung aming puso at isip, talagang linalagay namin dyan. Every time we do the dive, nakalagay yung kalahati ng katawan ng mga divers namin sa peligro. Kita nyo na, mga kababayan. Di daw sila mag-aaksaya ng panahon at hindi rin daw po nila ilalagay sa peligro ang buhay ng kanilang mga divers. So wala na. Uwian na. Wala pa nakukuhang mga buto ng tao, ayaw. Wala na Sa bagay, ang sabi ni Boying, mga kababayan, kasi hudang may makuha silang mga labi, itong mga di umano'y sabongerong itinapon dyan sa talik, tuloy ang kaso. Dito sa mga dapat kasuhan, ewan ko sino kakasuhan nila. Magantabay na lang tayo kung sino kakasuhan nila. Nasabi na kaya yun ni Boying, mga kababayan, na di umano konektado itong mga sabongero sa
war on drugs ng dating Pangulong Duterte, naloko na. Sino po kakasuhan nila? Yung dating Pangulong Duterte, nasa dahig na. Baka yung mga naiiwan na mga kaalyado ng Tatay Digong, mga kababayan. Nako, delikado na naman yung iba nito, nanganganib. Tandaan po natin, meron pong Uplan Horos noong nakaraan. David po ang pangalan ni Bato at saka ni Senator Bongo. Wag naman sana. Samantala, mga kababayan, dito tayo sa isa pang balita. Kinumpirma na po ni BP Inday Sara, no, sa kanyang sa isang interview, itong mga kumakalat po na picture ng ating Tatay Digong. Ayan o, nakikita niyo ho ba yan? Siya daw yan eh. Yan po yung mga ginagawa, mga kumakalat ho ngayon sa social media. Ganyan na daw ang itsura ng ating Tatay Digong. O nilinaw po ng ating pangalawang Pangulo na hindi yan si Tatay Digong. O ito po yung video, panuorin po natin. Good afternoon, VP. So, kamusta po ang mood ni Tatay Digong ngayon? Yes, magandang hapon sa inyong lahat. Welcome to the Netherlands. Ikaw na pala mag-welcome. Mag-welcome sa inyo. Malapit ko na ma-memorize ang ano nila, bus stop at mga tram rides nila. Tram stops nila dito. So ang mood ni President Duterte ay good. Oo. Nakita niya yung apo. Tapos nagtanong siya ng mga detalye sa mga apo niya, kung kamusta na ang pag-aaral, mga ganun detalye. At nabanggit din na si Pastor Apollo Kibuloy at ano yung kalagayan ni Pastor Apollo Kibuloy ngayon. Nagtanong din siya kung ano yung mga detalye ng mga kaso ni Pastor Kibuloy. Pero sabi ko sa kanya, hindi ko kasi nabasa yung mga documents, legal documents. Pero sabi ko sa kanya na mga cases na nasa Pasig City Jail ngayon si Pastor Kibuloy. So, yun ang mga napag-usapan. I'm from European Media Network. What can you say about the current situation of health of the former president, and what you may advise the Philippine people around the world in their actions in this way? Opo, ma'am. Salamat sa tanong mo, ma'am. Dahil kaninang umaga, ay sige, kaon lang mo, ma'am. Nagkaon daw, ma'am. Dayon lang, ma'am. Dayon lang, ma'am. Salamat sa tanong mo. Dahil kaninang umaga, ma'am, meron po nagpadala sa akin ng photo na mukhang nasa hospital bed si dating Pangulong Rodrigo Duterte at meron siyang hospital tag, dalawang band sa kamay niya. So, hindi po totoo yung photo na yon. Praise the Lord. Hindi totoo yung photo na yon. Malamang edited yung photo na yon. Ibang pasyente yon. Inano lang nila yung mukha ni dating Pangulong Duterte. Wala po siya sa hospital ng detention unit. Nandun po siya sa regular wing ng detention unit. At kanina, naglalakad naman siya mag-isa, albeit may dala-dala siyang tungkod. Oo. May dala-dala siyang tungkod. So clearly, wala siyang sakit na, kumbaga, kailangan niya maging bedridden. Pumalat na yung umayag na tapos back din sa pagkadak. Bakit tatay dito ang payat? Ay, galing nilang mag-edit eh. Walang picture na release ang ICC. Ma'am, is there a possibility na mag-health bulletin ng ICC on the health of PRRD? Yan ang hindi ko alam. Pwede nating itanong kasama yung kung pwede ba maglabas ng photo. Pwede nating itanong sa lawyers kung pwede nilang i-request yun sa registry sa ICC. Pero nabanggit ko nga last time sa mga wala dito, sinabi ko na umayak siya. Sobrang payat niya. Hindi lang ganyan yung itsura niya na nakikita niyo sa stansi sa likod. Hindi ko nakita
na ganito kapayat, except sa photo niya, siya ay binata pa. Pero sinasabi ko sa inyo na, pati ito, nabanggit din ng nanay ko ha, hindi lang ako ang nakapansin. Hindi nagsag yung face niya. Hindi tulad, mas tulad sa ating lahat na bumabagsak na yung ating mga Kami, we cannot go out. bumabagsak na yung ating mukha. Sa kanya, hindi. Bumagsak yung mukha niya. Yan ang sabi ng anak, sumabagsak. Yung mga characteristics. Sabi ni Guapo daw si Lolo Rudy. Hindi bumagsak yung kanyang mukha. Yung kanyang wrinkles. Mas marami pa nga siguro ako wrinkles dito. Ilan lang. Yung dito lang talaga meron. Pero yung dito wala. Ayun, ito niya. For an 8 years old, hindi siya malalim na parang ano na. It's a relief for the country. Yeah, like that. O nga, nagtataka nga ako, ma'am sabi ko nga sa mama ko, siguro merong pampaganda dyan sa loob na hindi. Baka nakasirabil. Water quality. Water quality. Baka. Ma'am, yung Dutch doctors in ma'am, they are really good. Oo. Dutch doctors. Kasi Yes. binabalance nila yung diet niya at Oo. saka yung sa kasi si tatay is Yes. Kasi alam nila man na merong Pilipino sa labas. isa din yun. Glowing, Oo. pero payat. Correct. Yan din yung sabi ko na baka lang, kinontrol din yung kanyang weight dahil diabetic siya. Correct. Yun po, maliwanag mga kababayan, payat pero blooming si Tatay Digong. Ayan ha. At isa sa mga magandang sinabi ni Inday Sara, wala siyang mabigat o malubhang sakit para maging bedridden katulad po nitong letratong nakikita ho natin ngayon sa social media. Wala hong katotohanan yun, mga kababayan. Marami kasing nalungkot na mga kababayan natin sa mga litrato na yan. Sino ba kasi ang gumawa ng mga litrato? Kayo, wag naman po kayong gawa-gawa ho ng litrato na nakakabahala po sa ating mga kababayan. Ang unang nababahala kasi dito, yung itong mga kababayan nating OFW, may problema na nga sa pamilya. Binigyan nyo pa ng alalahanin sa ating dating Pangulong Duterte, mag-upload kayo ng mga photos na ganyan na itsura. Supporter yan ng dating Pangulong Duterte, mag-aalala yung mga yan. Huwag pong ganun. Sino man ang nagpakalat ng video na yan, huwag yun na pong susundan, huwag yun na pong uulitin, ha? At dito ho tayo maniwala sa sinabi ni BP Inday Sara. Okay, ito pa isa, dagdag ko mga kababayan. Bagong achievement ng bagong Pilipinas. Ayos, ito. Pwede to pang sona. Nyor. Maganda to pang sona, Nyor. Alam niyo ba na itong balitang ito, mga kababayan? Ewan ko lang kung kayang ipagmalaki ito ni Junior. Sa sona niya. Ito, biggest gambling nations in Asia. Alam niyo kung sino nangunguna? O yan, Pilipinas. 79 mga kababayan na mga kasino meron sa ating bansa. Nasaan kaya ang tax nito? Napakalaki po ng tax ng mga pasugalan, mga kababayan. Nasaan kaya? Kung kami nga nakarating ng Macau, napakarami din kasino doon pero hindi sindami ng Pilipinas. Mas marami talaga Pilipinas. Parang maunlad pa po yata ang Macau kaysa sa Pilipinas, mga kababayan. So ito, basahin natin, Pilipinas, nangunguna sa pinakamaraming kasino sa buong Asia ito. Nangunguna ang Pilipinas sa listahan ng mga bansang Asyano na may pinakamaraming kasino batay sa datos ng World Casino Directory. Hindi ito survey, kundi galing mismo sa World Casino Directory. Tayo po ang may pinakamaraming kasino sa buong Asya. O ito pa, aabot sa 79 na kasino ang naitala sa bansa.
mas mataas kumpara sa Cambodia na may 48 at Macau na kilalang gambling hub sa Asia na 47. O, di ba? Kilala po ang Macau. At ang kanyang titulo dahil sa napakaraming casino gambling hub sa Asia. 47 lang mayroon silang casino. Akala ko noon sila na ang may pinakamaraming casino dahil nga tinawag silang gambling hub of Asia. Pero hindi. Mas marami pa pala ang Pilipinas. Narito ang top 5 Asia countries na may pinakamaraming casino. Pilipinas, 79 po. Cambodia, 48. Macau sa China, 47. Vietnam, 40. South Korea, 37. 32. Grabe mga kababayan. Alam niyo po, maganda kung ito mga casino, kung yung mga taxes nila, kung nagagamit po ng maayos ng gobyerno, ang laking pakinabang nito Ang Macau, hindi po kalakihan na bansa yan. Pero ang ganda po. Kumbaga, hindi natin masabi 0% sila sa korupsyon. Pero yung kanilang revenue sa mga tulad niyan, casino, nagagamit po nila ng ayos. Sa atin, nabubulsa po ng ayos. Yan ang pinagkaiba mga kababayan. Ginagamit di ba? Atin ayun, ginagamit din ng isang politikong kurap lang. Kawawang Pilipinas, mga kababayan. Ayan, isa to sa sa achievement ni Junior. Junior, isama mo to sa zona mo. Sigurado maraming maniniwala nito. Okay, so hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.